ngayon taong bayan, mayroon akong ipapakita sa inyong video na si Senador Antonio Trillanes IV ay nag-explanation o nagpapaliwanag o nagpapaintindi kung ano ba ang nangyari sa kanya nung nakulong siya taong bayan. Dahil, di ba nag-ano ngayon sila? Nag-aklas yung magdalo. Yan. Kaya nga taong bayan, pakinggan ninyo ang explanation, ang paliwanag ni Senador Antonio Trillanes IV. Yung mga hindi pa nakakaalam, yung mga hindi pa nakakarinig, kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngayon taong bayan, pakinggan natin ang paliwanag o explanation ni Senador Antonio Trillanes IV. Yan. Ito taong bayan, pakinggan nyo taong bayan. Pakinggan nyo taong bayan ang mga salaysay o explanation ni Senador Antonio Trillanes IV. Ito taong bayan, pakinggan ninyo. Po ako ng 7.5 na taon. Ano po bang nangyari sa Oakwood? Nung Oakwood, ako ay isang junior officer at 2003 nangyari yon. Pero nung mga panahon na yon, laganap ang korupsyon sa Arroyo Administration at sa Armed Forces. Ganun din yung mga gamit doon sa AFP, mga sira-sirang mga combat boots, yung mga weapons nila ay antiquated and obsolete. At ang isang very notorious na practice nun is yung pabaon sa mga generals. So lumalabas, pag magre-retire sila, ay nagkakaroon ng ghost procurement. O parang lumalabas, kunyari, bumibili sila ng bala, pero yung pala, ito ay kinakash lang para pagbaon sa retirement ng mga generals na magre-retire. Ngayon, na nagkaroon ng gera sa yung all-out war nun sa Mindanao, lumabas na wala pa na talagang bala yung AFP. Within 1 month, naubusan ng bala yung AFP, yung kalaban, yung MILF, dami nilang bala. So, kailangan natin mag-import ng bala just because of corruption. Tapos, ito yung mabigat. After nung 9/11 kasi yung pinabagsak yung Twin Towers, time na yun, nagkaroon ng war against terror itong US. So may batas sila na nagbibigay sila ng pondo sa mga iba't ibang bansa na may mga lokal na terorista. Nung panahon na yon, ang Pilipinas, eventually nagkaroon sila ng peace agreement with the MLF, parang ceasefire. So wala talaga tayong mga kalaban. Ang ginawa nun, inutusan yung iba't ibang units ng armed forces na magpasabog ng mga installations, or buildings like yung Davao Airport, Cotabato Airport, yung Sasa Wharf sa Davao, yung mga Napocor Towers. Mga sundalo ang inuutusan magpasabog. Tapos biniblame sa MILF para lang ma-access yung pondo na galing sa US. Hindi na kaya ng mga junior officers na gawin yon, yung utos na yon. Kaya, in addition dun sa problema ng mga corruption, mga gamit na luma, nag-decide kami, yung grupo namin, na ipaalam ito sa taong bayan. Hindi namin sinunod yung ganong utos at sinabi natin sa taong bayan. Yun ang punot-dulo ng Oakwood incident na tinatawag. Dahil doon sa ginawa namin na yon, while it is very clear to us that it was our moral obligation to tell the people na may maling ginagawa ang gobyerno, but still, alam din namin na violation ito ng chain of command. Kaya dahil dyan, hinrap namin yung kaso sa amin. Nakulong po ako ng 7.5 na taon sa pakikipaglaban para sa tama. Dahil naman dito, sa Oakwood incident, nagkaroon ng drastic reforms sa sandatahang lakas. Kaya
na-minimize yung corruption, na increase yung professionalism. Kaya hanggang ngayon, maganda yung tindig at pananaw ng AFP. Eventually, nung naging senador ako, yung mga nirereklamo namin noon, yun naman yung mga naisabatas ko, yung pag-increase ng sahod, yung subsistence allowance, yung pasa ng AFP modernization law. Kaya ngayon, very modern na equipment. Yun naman yung naging ambag natin sa lipunan as an indirect result of the Oakwood incident. Yung ganyang advocacy na anti-corruption, since nasa PMA pa lang ako, na-embrace na namin yan. Ako yung chairman ng Honor Committee nung panahon na yun. Yung Honor Committee, ito yung nag-i-instill ng Honor Code sa mga kadete. At I feel and I believe na being the chairman of the Honor Committee, kailangan I have to live up to that standard kahit na gumraduate ako. At yun ngayon yung dadalhin ko sa Caloocan. Tatanggalin natin yung korupsyon sa City Hall na sa ganon ma-free up billions of pesos sa pondo na ngayon ay nabubulsa. Ito ngayon ang gagamitin natin sa pagpondo sa iba't ibang benepisyo para sa mamamayan ng Caloocan. Yan tang bayan, ang explanation o paliwanag ni Senador Antonio Trillanes Daport. Kaya napakagaling talaga tang bayan. Napakagaling ni Senador Antonio Trillanes Daport. Napakagaling. Kaya congratulations sir. Senador Antonio Trillanes Daport, congratulations sa iyo sir. Napakaganda ang explanation mo. Yung lalong-lalo na yung pagmamahal mo sa bayan. Very sincere. Napaka-sincero ang pagmamahal mo. Senador Antonio Trillanes Daport, very sincere. Napaka-sincero mo. Totoo ka at tapat ka. Hindi ka tulad ngayon sa mga DDS na nagkukunya-kunyari na mahal ng bayan. Napakalayo ang sincerity ni Senador Antonio Trillanes kaysa mga DDS. Napakalayo ang mga DDS. Tingnan mo naman ngayon ang mga DDS na mga, di ba, mga ex-general. O nakita mo naman, di ba? Hindi maganda. Dito kay Senador Antonio Trillanes, nakita niyo naman. Pag nagparatang siya, may mga ebidensya. Talagang sinasampahan niya ng kaso. Yan si Senador Antonio Trillanes Daport. Napakagaling. Di ba? Kaya yung mga hindi nakakaalam kung anong nangyayari ngayon, nandito, pinapaliwanag, nag-explanation si Senador Antonio Trillanes Daport. Yan. Kaya very good sir, napakaganda sir. Napakalinaw, napakaliwanag ang yung explanation o yung pagpapaliwanag mo. Very clear. Kaya congratulations Senador Antonio Trillanes Daport. Congratulations sir, Senador Antonio Trillanes Daport. Maraming salamat sir sa iyong mga paglalahad. Kasi maraming Pilipino ang hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari. Maraming Pilipino ang hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari yung Oakwood. Yan. Mabuti naman at pinapaliwanag mo at in-expose mo ang katotohanan. Muli, maraming salamat sir, Senador Antonio Trillanes Daport. Yan.